dumako sa Panginoon sa pananalangin and let's ask for God's blessings upon us. Aming Diyos, Panginoon namin na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat sa panibagong week na dumaan. Salamat sa paggabay niyo po sa bawat isa sa amin, sa mga pag-iingat. Salamat dahil kayo po nagbibigay sa amin ng mas malamig na panahon, umuulan, Panginoon, pero na-appreciate namin ang inyong pagkakaloob sa amin, ng araw, ng ulan, ng hangin, at ang lahat ng aming tinatangkilik, Panginoon. And so, we offer our time to you sapagkat kayo po ang Diyos na dakila sa lahat na kinakailangan namin upang kami po ay makapagpatuloy. And so, we offer this short time na aming pong gagamitin para po sa inyong kapurihan upang kami po ay matutumuli sa mga nais ninyo para sa amin mula sa inyong mga salita. Hinabilin po namin ang aming sarili, maging ang aking pong kaisipan, at maging aking puso at ang aking pagsasalita ay gamitin ninyo para maging kapakipakinabang para sa inyong mga anak. We commit all of these things and glorify thy name in the Lord Jesus' name. Amen. Ano ba yung tinatalakay natin for the past 2 weeks? Patungkol sa napakahalagang bagay, sabi nga natin nung una, pero madalas kinakalimutan ng tao. Ano yun? Yung pananalangin. At totoo yun, 2 Sundays ago, sinimula natin ang pagtalakay sa kahalagaan ng pananalangin kung paano hiniling ng mga alagad in Luke chapter 11, verse number 1, na sila ay turuan ng Panginoon na manalangin. Naramdaman nila kasi na may kakulangan sa buhay nila. Habang nakikita nila ang Panginoon na nananalangin, napakagandang halimbawa ang binigay ng Panginoon. And so, nagbunsod dito sa kanilang puso na humiling sa Kanya. At direkta yung kanilang paghiling, hindi naman nila sinabing, Panginoon, turuan niyo po kami ng maraming kaalaman pagdating sa panalangin. Napakasimple. Lord, teach us to pray. Tulungan niyo kami, Panginoon, na manalangin. And so, sana ganun din ang ating desire, tulungan tayo ng Panginoon na manalangin because dalawang bagay May mga tao, iniisip nila, napakadali namang manalangin. Eh, di basta tumawag ka lang sa Diyos. Of course, the basic meaning of prayer is to call upon God, tumawag sa Diyos. Pero hindi lang pala ganun kasimple sapagkat kailangan tayong turuan ng Diyos na manalangin dahil hindi tayo marunong manalangin sa sarili natin. Ang kadalasan, mga panalangin natin, umiikot sa mga simpleng, yung mga paulit-ulit na bagay. Patungkol sa buhay ko, pamilya ko, yung business, yung anong ginagawa. Pero nakalimutan natin, mas malawak ang pananalangin. So, napag-aralan natin yung 2 Sundays ago. And then, last Sunday, tinalakay natin ang ibinigay na halimbawa ng Panginoon through what we call as the Lord's Prayer o tinatawag na model prayer. Sa Filipino, tinatawag natin yung Ama Namin. Yun ang pinakasimula So, dito makikita natin paano nga ba tayo dapat manalangin ayon sa ating Panginoong Hesukristo. Unang-una, kung natatandaan nyo, sinabi natin, kailangan muna tayong magkaroon ng relasyon sa Diyos. Bakit? Sabi niya, Our Father, Ama Namin. Ibig sabihin, kailangan makilala mo siya bilang iyong Ama at ikaw maging kanyang anak sa pamamagitan ng ginawa ng Panginoong Hesukristo. Sapagat sabi sa Biblia, lahat daw tayo anak ng Diyos sa pananampalataya kay Kristo Jesus. Hindi automatic na lahat ng tao anak ng Diyos. Kailangan mo siyang makilala sa kaligtasan tsaka katotoong makakapanalangin. At yun ang tinatanggap na Diyos na panalangin, yung panalangin ng pagsisisi at pananampalataya. Mararanasan mong maging anak ng Diyos. Pangalawa, napag-aralan natin, kailangan, kung tayo mananalangin, sambahin natin ang Diyos dahil siya ay dakila at sambahin natin siya sa kanyang pangalan. Pagkatapos sabing, Our Father, at alam na alam nyo to, who art in heaven, napakataas ng Diyos, hallowed be thy name. Pakabanalinawa ang iyong pangalan. To be hallowed means to sanctify. Sambahin ang pangalan mo. Yun ang rendition sa Filipino. Ibig sabihin, nakikilala mo ang Diyos na ito at ang bawat pangalan na ginagamit ng Diyos sa Biblia ay pagpapakilala niya ng kanyang sarili. Kaya nga sabi ko, isa sa pinakamasarap pag-aralan ang mga pangalan ng Diyos.
Hindi sasapat kasi sa kanya yung isang pangalan lang eh. Sa sobrang dakila ng Diyos, maraming pangalang ipinahayag ang Diyos. Na pag-aralan natin, yung una, Jehovah Tsidkenu, the Lord our righteousness, ang Panginoon na ating katwiran. Sa sarili natin, wala tayong katwiran, malibang siya ang tumubos sa atin. Pangalawa, Jehovah Mekadishkem, which means the Lord who sanctifies you, or the Lord who makes you holy. Ang Diyos na nagpapabanal sa iyo. Inihihiwalay niya yung kanyang bayan at binabago niya yung buhay natin. Kaya yung dating tayo na makasalanan, inaalis niya yun, pinapalitan ng katwiran ng Panginoon Jesucristo at nabubuhay tayo ng may kabanalan para sa Kanya. Yun ang Diyos nating banal. Kaya nga sabi, be holy as your Father is holy. Dapat daw mabuhay tayong banal kung paano ang Ama natin ay banal. Dito papasok yung term na like Father, like Son. Pag ang buhay natin, sinasabi natin, kinikilala ko naman ang Diyos, pero ang buhay natin, gusto natin sa kasalanan, wala daw tayo sa liwanag. Baka naman ang totoong Ama natin, yung Diablo, kasi siya ang nasa kadiliman. So, nagiging katulad tayo ng ating Ama. Pangatlo, Jehovah Rapha, alam niyo siguro to, anong ibig sabihin? The Lord who heals. Ang Panginoon na nagpapagaling. At kaya niyang pagalingin yung ating mga physical na karamdaman, ano man yan, pero higit pa doon, kayang pagalingin ng Diyos yung ating karamdaman dahil sa kasalanan. Ang hindi alam ng maraming tao, ang buong pagkatao natin ay apektado ng kasalanan. Yung sabi sa Isaiah, from head to foot, talagang napakalala ng kalagayan. At yun ang unang sakit na kailangang malunasa sa tao, yung spiritual sickness. Pangapat, nabanggit natin ang pangalang Jehovah Nissi, the Lord my banner. Ang Panginoon na aking tagumpay. Kasi di ba, pag nagtataas sila ng flag, iyon ay kanilang simbolo na sila ay handang lumaban. Pero sa Panginoon, tagumpay na. Kaya sabi sa Panginoong Jesucristo, sigurado tayo ay matagumpay. Hindi na tayo talunan. Hindi tayo nakikipaglaban para sa sarili natin. Ang Panginoon nakikipaglaban para sa atin. Sabi nga ni David, nung bago niya kalabanin si Goliath, the battle is the Lord's. Ang labanan ay sa Panginoon. And fifthly, nabanggit po natin, Jehovah Rohi or Jehovah Ra'ah, which means the Lord my shepherd. Ang Panginoon aking pastol. At sino hindi nakakaalam ng Psalm 23? Ang Panginoon ang aking pastol, hindi na ako mangangailangan pa. Ibig sabihin, kung siya ang iyong pastol, dapat ikaw ay kanyang tupa. At sabi ng Panginoong Jesucristo, siya daw yung mabuting pastol, ibinibigay niya ang kanyang buhay para sa kanyang tupa. Kasi hindi lahat tupa ng Panginoon. Merong mga kambing na matigas ang ulo at ayaw sa Diyos, hindi sa kanya yun. Pero kung kinikilala niyo ang Panginoon na inyong pastol, ibig sabihin, sa kanya tayo umaasa at nagpapasakot. Napakasarap, di ba? And then, pag pinagpatuloy natin, isa pa sa pangalan ng Diyos, Jehovah Shalom. O, narinig nyo na yan. Pag sinabi ng mga Jews, Shalom, anong ibig sabihin? Peace. The Lord is peace. Sa Judges, chapter 6, verse number 24, sa ating King James Version, ang sabi, and called it Jehovah Shalom. Sa New King James, ang pagkakabanggit, so Gideon built an altar there to the Lord and called it the Lord is peace. Ito daw yung panahon na si Gideon, isa sa mga tinawag ng Diyos para maglingkod, nakita niya o nakatagpo niya ang anghel ng Panginoon. At kapag tinignan niyo sa New King James Version, Angel of the Lord, capital A. Ibig sabihin, hindi lang ordinaryong anghel, ito ang Panginoong Jesucristo na nagpapakilala bago pa siya ipanganak sa Bethlehem. Kaya pala, gumawa si Gideon ng dambana para sumamba sa Diyos at ang tinawag na doon, ang Panginoon ang kapayapaan. Ibig sabihin, ang tao sa kanyang sariling kalagayan, magulo ang isip, magulo ang puso, kalaban ng Diyos. Pero dahil sa Panginoong Jesucristo, siyang ating kapayapaan, nagkakaroon tayo ng totoong kaugnayan sa Diyos. Binibigyan niya tayong totoong kapayapaan, inaayos niya yung magulo nating buhay, at inilalapit niya tayo sa Ama.
Tingnan nyo, yun ang ginawa ng Panginoong Jesucristo. Kaya napakalaga na totoong makilala natin ng Panginoong Jesus kung magkakaroon ng direksyon at kapayapaan ang buhay. Ito daw yung isang bagay na hindi mo kayang bilhin. Kahit napakaganda ng bahay mo, o kaya maayos ang hinihigaan mo, pero kung wala kang kapayapaan, ako po, napakahirap. Kaya nga diba, sa maraming kaguluhang nagaganap sa ating bansa, may mga nagsasabi, aanhin mo naman, nagpayaman ka ng husto, pero hinahabol ka naman ng batas. Wala kang kapayapaan, lalo naman kung ang Diyos ang iyong kinakalaban. Mahalaga, makipag-isa tayo sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. So, He is our Jehovah Shalom. Ito, madalas naririnig nyo na to. Sino makapagsasabi ng ibig sabihin ng Jehovah Jireh? Jehovah Jireh means, the Lord will provide. Ang Panginoon ang magkakaloob. At ang pagkakabanggit sa Genesis 22:14, and Abraham called the name of that place Jehovah Jireh. Tinawag ni Abraham ang lugar na yon na ang Panginoon ang magkakaloob. Ano bang pangyayari dito? Ito yung panahon na inutusan ng Diyos si Abraham, ialay mo ang iyong kaisa-isang anak, yung pinakamamahal mong anak. At dahil masunurin si Abraham, bagamat syempre, bilang ama, mahal niya yung kanyang anak, handa niyang ialay ang kanyang anak. At nung malapit niyang itarik yung nakaba, kutsilyo, para sa paghahandog, pinigil siya ng Diyos. Sinabi, wag mo nang gawin. Alam ko na ang iyong puso. Pinatunayan ni Abraham, mas mahalaga ang Diyos kesa sa regalong binigay ng Diyos. Di ba dyan tayo madalas nahuhulog? Mas gusto natin yung regalo na binibigay ng Diyos kesa sa nagbigay sa atin. Nakakalimutan natin siya kapag tayo pinagpapala na eh. Pero pinakita ng Diyos ang mas mahalaga. At doon niya inalay ang kanyang anak. Supposed to be, aalay ang kanyang anak sa bundok ng Moriah. Ito rin daw yung lugar, sinasabi nga later on, na bundok ng Calvary. Doon iaalay ng Panginoong Jesucristo ang kanyang buhay. Alam niyo, ang gandang larawan. Bakit? Pinakita doon, una, ang Diyos ang nagkakaloob sa lahat ng ating kailangan. Kaya nagpadala ang Diyos ng isang ram, yung isang lalaki na goat. Tapos, hindi makaalis yung sungay doon sa isang halamanan, yun ang kanyang inialay. Nagpalit ang Diyos. Anong magandang larawan dito? Ang Diyos Ama, ibinigay niya, pinakamamahal niya yung kaisa-isa niyang anak para sa katubusan ng tao. Kita nyo, thousands of years bago maganap, pinakita na ng Diyos ang mangyayari sa kanyang anak. Larawan yun. At dito rin, pinapakita ang unang pinakamahalagang kailangan natin, yung kaligtasan ng ating kaluluwa na tanging ang Panginoong Jesucristo ang pwedeng magkaloob. Hindi po natin kaya na baguhin yung sarili natin. Kaya niya binigay yung kaisa-isa niyang anak. Kasi kung may iba pang paraan, isipin niyo, bibigay pa ba ng Diyos yung kanyang pinakamamahal na anak? Kung may iba pang paraan para tayo, patawarin ng Diyos. Kung totoo yung sinasabi lang, merong purgatorio, de sana, hintay mo na lang linisin ka doon. Wala eh. Walang ibang paraan, kundi ang Panginoong Jesucristo. At dito, pinapakita ng Diyos sa eksaktong panahon ng ating pangangailangan, tutulungan tayo ng Diyos. Huwag daw tayong mag-atubili na humingi at tumawag sa Diyos. Una sa kaligtasan, pangalawa sa anumang kailangan natin. Siya ang palaging handang magkaloob. Physical, emotional, spiritual, ano pa man yan. Ang Diyos ang handang magkaloob. Tandaan niyo ang pangalan ng Diyos, our Jehovah Jireh. Kaya tama ang binabanggit sa Proverbs 18:10. The name of the Lord is a strong tower. The righteous man runs into it and is safe. Ang pangalan ng Panginoon ay matibay na muog, tinatakbuhan ng matuwid at naliligtas. Bakit tayo tumatakbo sa pangalan ng Panginoon? Kasi yung pangalan ng Panginoon, siya yun mismo yung karakter ng Diyos kung sino siya. Kaya kapag nagtiwala ka sa pangalan ng Panginoon, nagtitiwala ka sa Kanya. Kaya ang pangalan ng Diyos, hindi mo pwedeng gamitin ng walang kabuluhan. Diyan nagagalit ang Diyos, ayon sa 10 kautusan, huwag mong gagamitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos ng walang kabuluhan. May mga tao na dudulas at sasabihin basta yung pangalan ng Diyos. Hindi ginagamit ng ganun ang pangalan ng Diyos. Sabi nga, di ba?
Kung yung may taong nagagalit sa'yo, ginamit yung pangalan ng nanay mo, tapos sa masamang paraan, matutuwa ka? Siyempre hindi. Nanay mo yun eh. Lalo naman sa Diyos. Napakahalaga ng pangalan ng Diyos. Kaya, isa sa magandang ginagawa natin, habang nakikilala natin ng Diyos at ang kanyang pangalan, sinasabi natin ang pangalan ng Diyos, huwag nating ikakahiya ang pangalan ng Panginoon. Pinoproclaim natin sino ang Diyos at handa tayong sumamba sa Kanya. Paalala rin ito kung gaano kadakila ang ating Panginoon. Masarap makilala ang ating Diyos. Kaya mapapansin nyo, una, kailangan magkaroon tayo ng relasyon sa Diyos. Kaya sinasabing, Our Father, who art in heaven. And then pangalawa, kailangan sambahin natin siya at ang kanyang pangalan, hallowed be thy name. Sambahin nawa ang pangalan mo. And then pangatlo, pag tayo nanalangin, mas mainam, ano ba ang gusto ng Diyos? Yun ang ating ipapanalangin. Pray for God's agenda first. Panalangin muna natin yung layunin ng Diyos. Kaya nga sabi ko, mahalaga kapag tayo nananalangin, iniisip natin ang Diyos. Hindi lang tayo iniisip natin. Okay? Bakit? Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Ang panalangin dito, dumating nawa ang kaharian mo, ang kalooban mo nawa ang maganap dito sa lupa kung paano sa langit. Una, kinikilala natin ang Diyos, ang hari. Kaya nga, your kingdom come. Dumating ang kaharian nyo. At ang sabi ng Panginoon, the kingdom of God is in you. Sa mga tunay na nagtitiwala sa Panginoon, dumating na ang kaharian ng Diyos sa atin. Siya na yung ating kinikilalang hari, hindi na tayo. Ang problema, nung binabasa ko yung Luke, tapos isa sa mga parables na binigay ng Panginoon, yung isang lalaki na marami siyang pag-aari, umalis siya, pinagkatiwala niya ang kanyang mga ari-aran sa kanyang mga lingkod. Nung pumunta siya sa kanyang lugar na dapat niyang i-claim, kanya yan, ang attitude ng mga tao, we will not have this man to reign over us. Ayaw namin ang taong ito mamuno sa amin. Ganyan karebelde tao. Pag ibang tao, okay lang. Na manguna sa kanila, ang kanilang boss, ang mga opisyal ng pamahalaan, okay lang yan. Pero ang Diyos, magiging hari ng buhay ko, siya mangunguna sa akin, ayoko. Ganyan ang kasalanan ng tao. Pero ang panalangin ng binago ng Diyos, dumating nawa ang kaharian ng Diyos sa atin. This means, hindi lang sa kinikilala natin ng Diyos bilang hari, gusto natin yung kanyang pamumuno, yung kanyang perfect rule sa buhay natin. At makikita nyo dito, dahil ang Diyos ay namumuno ng may karunungan, may pag-ibig, siya ang pinakamagaling tagapamuno, ang kanyang kalooban nasusunod sa langit ng buong buo. Pero pagdating sa lupa, sa katigasan ng ulo ng tao at sa kasalanan ng tao, hindi pinapansin ang Diyos. At mas gusto ng tao yung kanyang sariling kalooban at ang kalooban ng iba ang masunod. Hindi po. Ang panalangin ng binago ng Diyos, kung paano kayo ang nasusunod sa langit ng buong buo, sana ganun din sa lupa. Baguhin niyo, Panginoon, kami. Nagsisimula yun sa atin na handang magpasakop sa Diyos. Gusto natin yung buhay natin maging align o maging kasama sa kalooban ng Diyos. Hindi siya ang pasusunurin natin. Tayo ang handang magpasakop at sumunod sa Kanya. Alam nyo, may 3 aspeto na makikita tayo sa panalangin ito. Nawa, dumating ang kanyang kaharian at ang kanyang kalooban ay maganap sa lupa kung paano ito nagaganap sa langit. Una, kailangan nating maunawaan yung surrender and obedience. Nagaganap ito kapag ang isang tao kinilala niya ang Panginoong pinakamataas at binigyan siya ng bagbag na puso, handa na siyang magpasakop sa Diyos. Hindi na ako, Panginoon, na masusunod. Kayo na. Madalas nga nating sinasabi, di ba, ang puso natin, may trono yan. Pero kadalasan, dahil sa pagiging makasalanan natin, sino naghahari sa trono ng puso natin? Tayo. Mahirap bang isipin yon
Pagising mo pa lang sa umaga, iniisip mo na anong gagawin mo, anong kakainin mo, anong ihahanda mo, paano ka magtatrabaho. Lahat puro ako. Tayo naghahari. At kahit na sabihin natin, mahal natin ang mga mahal natin sa buhay, may pakinabang pa rin tayo doon. Bakit? Kasi masarap magkaroon ng magandang pamilya, masarap na may inuuwian. Puro sa atin pa rin. Kaya, ang katibayan na binago tayo ng Diyos, nawawala yung pagiging hari natin. Nag-ahari-harian lang naman tayo. Siya na ang nagiging totoong hari natin. At dahil doon, gusto na nating magpasakop sa Kanya. Tingnan niyo yung malaking kaibahan doon sa panalangin sa Psalm 86 ni David, Psalm 86, 10 and 11, "For you are great and do wondrous things. You alone are God." Yun ang tamang pagtanaw sa kadakilaan ng Diyos at walang ibang katulad ng Diyos. Gumagawa ng kamangamangang bagay at sabi, "Teach me your way, O Lord, that I may walk in your truth. Unite my heart to fear your name." Ba't naman tayo magpapaturo sa Diyos kung hindi naman tayo handang sumunod? Kaya niya gustong turuan siya ng Diyos para sumunod sa katotohanan ng Diyos at hinihingi niya ang kanyang puso ay maging iisa na may takot sa Diyos. Kasi, aminin natin o hindi, madalas hati ang puso natin sa maraming bagay. Pero iisa lang puso natin Kaya nga tamang mahalin natin ng Diyos ang buong puso, buong isip, buong kaluluwa, buong lakas. Pero ang Diyos din ang magbibigay nun dahil hindi natin kaya yun. Yun ang ibig sabihin pag sinabi nating, "Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven." Siya na talaga, wala nang iba, ang kinikilala nating hari. Handa na tayong sumuko at sumunod. Pangalawa, hinihingi natin spiritual growth and justice. Bakit? Habang nakikilala natin ang Diyos, nakikita natin ang Diyos na ito ay masarap makilala at ang Diyos na ito makatarungan. Kung merong mga nangyayari sa mundo natin na hindi ayon sa tama, palagay natin, ang Diyos na magtutuwid nun. Meron tayong pwedeng magawa, manalangin. Dahil ang mundo ay nasa kasalanan, hindi palaging magagawa ng tao yung tama. Ang tao nasa kadiliman. Ang Diyos na magdadala ng kaliwanagan at yung tamang hustisya. So pinapalago tayo ng Diyos sa ganung pagkakilala at pagrelasyon sa Kanya at nakikita din natin na nagaganap sa paligid natin, Panginoon, kayo po ang kumilos sa buhay ng mga tao. And then pangatlo, anticipation of the future. Bakit? Alam natin, dadating ang panahon na ang Diyos ang maghahari sa lahat. Hari na siya ngayon. Pero darating ang panahon, kahit ang mga nagre-rebelde sa Diyos, kailangang lumuhod sila at sabihin nila na si Jesucristo ang Panginoon. Sabi sa Philippians chapter 2. Kahit sino pa yan, walang pwedeng tumanggi o magrebelde na sa Diyos sa panahon yon. Ngayon, nagagawa pa ng tao yan. Pero darating ang panahon, sa plano ng Diyos, matutupad ang lahat ng kanyang ipinangako. Hindi ba tayo excited kapag dumating ang panahon yon na talagang nasa presensya tayo ng Diyos at wala ng sakit, wala ng paghihirap, wala ng kahit anumang masama, walang kasalanan, nasa presensya na tayo. Pero hanggang ngayon, andito tayo, matuto tayong manalangin na ang Diyos ang maghari at patuloy magbago ng puso ng mga tao. Alam nyo, isang pagbabagong ginagawa ng Diyos kapag naging anak tayo ng Diyos, ang pinaka-concern na natin, yung gusto ng Diyos. Hindi lang yung gusto natin o hindi lang yung gusto ng ibang tao, ano ba ang gusto ng Diyos? Doon tayo tuturuan ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga salita para unahin natin. Pansinin nyo, magiging mahalaga sa atin ang pangalan ng Diyos, ang kaharian ng Diyos, at ang kalooban ng Diyos. Sabi ko nga last time, ang pananalangin, hindi siya paraan para makuha natin yung gusto natin sa Diyos. Ang pananalangin ay paraan para maluwalhati ang Diyos at ang kalooban ng Diyos ang maganap sa buhay natin. Malaking pagkakaiba yun. Kapag gano'n na naging pag-unawa natin at tinugon ng Panginoon yung panalangin natin, ako, punong-puno yung pasasalamat yung puso natin. Babalik natin sa Panginoon ang karangalan. Hindi tayo ang gumawa, kundi ang Diyos. So ibig sabihin, dahil nga nakikilala natin ang Diyos,
nalalaman din natin ano ang mabuti na kalooban ng Diyos mula sa kanyang mga salita. Now, just like anything, pwede mong sabihin yung isang bagay, pero iba ang iyong motibo eh. For example, pag sinabing, o sige, Panginoon, maganap nawa ang inyong kalooban. May taong pwedeng magsabi niyan, sige na nga, wala namang second choice. Kayo naman ang hari wala naman ako magagawa. Yung man nagre-reklamo, yung nagmamaktol, hindi masaya. Para bang napipilitan. Di ba may ganon? Di ba minsan, sabihin natin, punta tayo sa church, sige na nga, ano ba naman magagawa ko? Ba't ka pa pumunta sa church? Di ba? Malayo ang puso Pero ibang-iba, kapag dahil nakikilala mo ang Diyos, naging masaya ka. At dahil minamahal mo siya, at siya ang una sa buhay mo, Panginoon, maganap nawa ang inyong kalooban. Di ba? At yun ang damdamin ng Panginoong Jesucristo, kahit siya nahihirapan, doon sa Garden of Gethsemane, di ba tumutulo ang kanyang pawis na naging dugo? Mabigat ang kanyang dadaanan na, pagpapakasakit at pagkamatay sa krus. Pero sabi niya, bagamat hiniling niya, kung pwede lang, na malagpasan niya yon. Pero, sabi niya, hindi yung kalooban ko, kundi ang kalooban niyo ang masunod. Alam natin, pinakamabuti ang kalooban ng Diyos. Whether naintindihan natin yan, whether marami pa tayong mga tanong, di ba? Madalas nagtatanong tayo, bakit nangyari yun? Parang hindi natin matanggap minsan Pero pwede nating pagtiwalaan ang ating Diyos. Just like the song we usually sing, Trust His Heart. Pagtiwalaan mo ang kanyang puso. He has your best interest at heart. Yung pinakamainam ang gusto ng Diyos para sa atin, hindi para sa ating ikasasama. Yun ang ibig sabihin na ipanalangin natin, your will be done on earth as it is in heaven. Maganda ang rendition sa Luke 12:31. TLB, ang pagkakabanggit, He will always give you all you need from day to day if you will make the kingdom of God your primary concern. Hanapin niyo muna ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Ang problema natin kapag tayo nananalangin, gusto natin ibigay ng Diyos yung kailangan natin. Hindi naman natin siya hinahanap at ang kanyang kaharian at katwiran. Ano dating nun? Ano siya, genie? Alam niyo, tandaan niyo, ang original concept ng genie, evil spirit yan. Sa Arabian Nights, masamang spirito yan. Pero ginagamit natin sa Aladdin, sa mga kwento, para bang naging magandang children's tale. Pero masamang spirito yun. At yun ang problema ng karamihan, pag kailangan lang nila ang Diyos, na ipagkaloob ang kailangan, tsaka nila hahanapin. Baliktad sa Bible, hanapin niyo muna ang Diyos at ang kanyang kaharian at katwiran, at siya magkakaloob. Sa isang tunay na anak ng Diyos, at naging totoo to, hindi tayo mangangamba anuman ang maging kailangan natin. Bakit? Kasi hinahanap mo siya bilang yung hari. Gusto mo ang kanyang kaharian na maganap at siya ang magdadagdag ng lahat. Alam niyo, napakabuti ng Diyos. At kailan yung huling pagkakataon talagang nanalangin tayo ng seryoso? Dahil siya ang una sa buhay natin. Alam niyo, malawak to Maraming pangangailangan na dapat nating ipanalangin. Nabanggit na natin, una, ang kalwalhatian ng Diyos. Mas makilala siya ng mga tao. Pero kasama doon, yung kaligtasan ng mga napapahamak. Pinapanalangin pa ba natin yon na magpadala ang Diyos ng mga maghahasik ng kanyang salita? Remember, the harvest truly is plenteous, but the labors are few. At ang sabi ng Panginoon, pray therefore the Lord of the harvest that He will send forth laborers in the harvest. Kung kakaunti ang gusto na maghasik ng mabuting balita ng kaligtasan, what do we do? Manalangin. Kasi sa Panginoon pa rin yan. Ito ay kanyang ubasan at gagamitin niya yung mga tao na handang magpagamit para ibahagi ang kanyang salita. Yung hindi mangingeme na sabihin sa mga tao, kailangan mo ang Diyos dahil sa kasalanan at kailangan mo ng tagapagligtas si Jesucristo. Hindi yung paikot-ikot pa.
Hindi kung san-san pumupunta hanggang okay ka naman sa harapan ng Diyos. No. Ang kailangan ng tao, yung kaligtasan galing sa Panginoon. Kilala mo na ba siya bilang tagapagligtas at Panginoon? Handa ba nating sabihin sa mga tao kung sino ang kailangan nila sa buhay nila? Pangalawa, kailangan din nating kasama sa panalangin ito, pagbibigay ng Diyos ng karunungan at paggabay, lalo na sa mga nasa posisyon. Personally, bawat isa sa atin may posisyon sa pamilya. Tayo ba gusto natin magpagamit sa Diyos para pangunahan ang pamilya natin para sa Kanya? O pinapabayaan lang natin silang lumayo? Kasi tayo mismo malayo sa Diyos. Tayo unang gagamitin ng Diyos. Pangalawa, sa ating iglesia, pinapanalangin ba natin ang mga handang magpagamit sa Diyos para pangunahan ng bayan ng Diyos? Sa ating pamahalaan, pinapanalangin ba natin ang ating mga pinuno? Alam ba natin nangyari sa ating bayan para ipanalangin natin, Panginoon? Kayo po ang magbago ng aming mga leaders, simula sa aming presidente, vice president, down the line, at kayo po mag-raise up ng mga tamang pinuno sa bayan namin. Bigyan nyo ng karunungan kaming mga tao at ang mga boboto na ihalal yung tama. Di natin ginagawa yun. Bakit? Feeling natin, hiwalay ang politics sa Christianity. Wrong. Ang Panginoon na nagsabi, of course, through the Apostle Paul, pray for kings. Panalangin nyo yung mga pinuno. Kaya tayo nasa sadlak na kalagayan, walang nagmamalasakit para ipanalangin. And then, ano ba ang layunin ng Diyos na maganap sa ating buhay? Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Tingnan nyo, yung pagkilala sa Diyos, yung pagkilala sa kalooban at kaharian ng Diyos, yung pagkilala sa mataas na pangalan ng Diyos, nakasentro sa Kanya ang panalangin. Pagdating sa ika-4, mapapansin nyo, dito palang papasok ang ating kahilingan. Depend on Him for everything. Kailangan nating umasa sa Diyos para sa lahat ng bagay. Bakit? Give us this day our daily bread. Ibigay nyo sa amin sa araw-araw ang aming kakanin. Doon pa lang papasok. Pagkatapos nakilalanin mo at dakilain mo ang Diyos, tsaka pa lang papasok yung paghingi. Again, tandaan nyo, hindi masamang humingi sa Diyos, lalo na kung emergency case yan. At kailangan mo talaga, gusto ng Diyos yun, sa Kanya tayo nang lalapit. Kaya lang, with the most prayers na maririnig natin, puro sa tao agad. Ba't hindi tayo magsimula sa Diyos kung sino ang Diyos? And then, kung anumang panalangin ang ipagkakaloob natin sa Diyos, bunga yun ng ating mataas sa pagtingin sa Kanya. Tandaan niyo po, hindi inuuna ang pangangailangan natin. Sa panalangin ito binigay ng Panginoon. Hindi dahil sa hindi mahalaga yung pangangailangan natin. Lahat ng pangangailangan natin mahalaga sa Diyos, maliit man yan o malaki. Pero, tandaan niyo po, through the pattern na binigay ng Diyos, hindi inuuna ang ating pangangailangan sapagkat hindi yun ang pinakamahalaga. Ang Diyos ang pinakamahalaga. Nakita nyo, malaking kaibahan yun. God is more important than our needs. It's not because our needs are not important. Ganun ba ang pagkakilala natin sa Diyos? Na higit pa siya kaysa sa ating pangangailangan? Kaya masarap lumalim sa pagkakilala sa Diyos. Sana, habang tinuturuan tayo ng Diyos, bumalik tayo doon sa ganung konsepto. Siyang ating Ama, meron tayong malapit na relasyon sa Kanya. Siya'y nasa langit, siya ang napakataas sa lahat. Ang Kanyang pangalan ay banal o hiwalay sa kahit kanino pa man, yun ang karakter ng Diyos. At gusto natin siya ang manguna at maghari sa atin at ang kalooban niya maganap sa buhay natin at sa buong mundo. And then papasok yung ating paghingi. At mapapansin nyo nung sinabing, give us this day our daily bread. Hindi sinabing, Lord, give us this day our monthly bread. Di ba? Hindi sinasabi ng Diyos na bibigay ko sa yung lahat ng kailangan mo sa isang buwan. No. Ang paghingi sa Diyos, araw-araw, mayat maya, sa bawat kailangan. Gusto nating palaging lumapit. At yan minsan ang problema kapag hindi magandang relasyon natin sa magulang. Di ba yung mga anak?
Ayaw lumapit sa magulang. May mga anak nga napaka-proud, gagawa ng iba't ibang paraan, malibang sabihin na lang sa magulang na, kailangan ko po ng ganito. At ganun din minsan tayo. Dahil hindi malapit ang relasyon natin sa Diyos, hindi siyang unang-una nating hinihingan. Ginawa na natin lahat ng paraan. Pag hindi gumana, tsaka tayo lalapit sa Diyos. No. Paalala sa atin, ang Diyos, ang unang-una nating dapat lapitan at pwedeng lapitan. Siya nagmamahal sa atin. Siya nakakaunawa sa atin. Kaya nga minsan, siguro nangyari din sa inyo to, kapag dumadating yung panahon, paano na to? Diba? Halimbawa, dumating ang yung sweldo o yung pagkabuhay. Tapos, may dumating na biglang need o kaya parang higit pa sa inyong inaasahan. Paano na to? Ha? Alam mo, sabi ko nga sa asawa ko, alam mo, yan ay magandang pagkakataon para ilapit natin sa Diyos. Lalo na kung sinagot na ng Diyos yung nauna, nakatagpos ka na sa pangangailangan mo dyan, binigay na ng Diyos, ano pa ba ang hindi gagawin ng Diyos para sa susunod? Humingi tayo ulit at siya na naman ang magkakaloob. Palagi at palaging paglapit sa Diyos. At sana nakikita nyo nung sinabing, give us this day our daily bread, hindi lang pagkain ang pinag-uusapan. Bagamat mahalaga ang pagkain, pero malawak ang kasama nito. Yung araw-araw na kailangan natin sa iba't ibang aspeto ng buhay, yung kalakasan ng Diyos, yung karunungan ng Diyos, yung pag-iingat ng Diyos, yung kapatawaran sa kasalanan kasama niyan. Later, babanggitin niya. Lahat ng kailangan natin, malaki ang sakop nito. Kaya alam nyo, masarap matutuhan na totoong lumalapit tayo ng seryoso sa Diyos. Sana damahin pa rin natin, kahit tayo madalas na nanalangin bago kumain. Natural yan sa Kristyano eh. Diba? Mananalangin bago kumain. Oo, pero alam niyo sa katagalan, minsan nagiging bukang bibig na lang natin yan eh. Minsan di na natin alam yung pinapanalangin natin ng seryoso eh. Kasi sanay na tayo. No. Kailangan maging mahalaga yon. Bakit? Kasi mahalaga sa Diyos yan. Kahit gaano pa kaliit yan o gaano kalaki, nagmamalasakit ang Diyos. Maganda yung sinabi ni D.R. Carson. The prayer is for our needs, not our greeds. Ang ganda, no? Ang panalangin daw na ito ay para sa ating pangangailangan, hindi sa sobra-sobra na paghahangad. It is for one day at a time, reflecting the precarious lifestyle of many first-century workers who are paid one day at a time and for whom a few days' illness could spell tragedy. Lalo na sa panahon daw nila, talagang ang sweldo, pang-araw lang na yun. At hindi mo malalaman kung anong pwede mangyari bukas at sa susunod. Lalo na kung nagkasakit. At marahil nararanasan yan, lalo na ng common laborer sa atin na yung tinatawag nating, pag di ka nagtrabaho, wala kang kita. Pero sa atin, at least, kinsenas katapusan eh. Sa Japan at marahil sa ibang bansa, buwanan ang sweldo. Pero ang hinihingi pa rin dito, magtiwala tayo araw-araw sa Diyos. Gusto ng Diyos yun. Palagi tayong lumalapit sa Kanya, anuman ang ating pangangailangan, anuman ang ating problema, anuman yung ninanais ng puso at isip natin para patuloy siyang magkaloob. Kanino pa ba tayo lalapit? Hindi ba sa mabuting Diyos natin? Kung kinikilala mo siyang Diyos. May tanong sa Psalm 121, verses 1 and 2. Sa New Living Translation, ang pagkakabanggit, I look up to the mountains. Does my help come from them? My help comes from the Lord who made heaven and earth. Eh di ba nga naman, pag tiningnan mo, napakaganda ng mga nilikha ng Diyos. Pero doon ba tayo pwedeng magtiwala? Huwag sana tayong kagaya ni Nebuchadnezzar, tumingin sa kanyang mga ginawa at nakita niya, hindi ba ito yung gawa ng kamay ko? Hanggang binagsak siya ng Diyos. Hindi eh. Wala tayong ibang pwedeng tingnan at pagtiwalaan, kundi sa Panginoon nating lumikha ng langit at ng lupa. At napakaganda ng pangako dito sa Philippians 4:19. But my God shall supply all your need
according to His riches and glory by Christ Jesus. At pupunuan ng aking Diyos ang bawat kailangan ninyo ayon sa kanyang mga kayamanan sa kaluwalhatian ni Kristo. Alam niyo nung sinabi ni Apostle Paul ito, ang talatang ito yung panahon na tanging ang Philippian Church ang sumusuporta sa kanya. Nasa kulungan si Apostle Paul. Walang ibang tumutulong. Pero sabi niya, ang Diyos ang bahalang magpuno ng inyong kailangan. Habang tumutulong daw tayo sa mga lingkod ng Diyos at nagpapagamit tayo para sa gawain ng Diyos, huwag tayong matakot na bitawan. Bakit? Ang Diyos ang bahala magkaloob uli. Ganun ang marami, di ba? Kaya nag-hoard, natatakot, tapos gusto nila may imbak. Hindi masamang mag-save. Huwag lang sobra-sobra na wala ka ng ibang magawa. Kasi akala nila baka sila maubusan. Hindi ganun ang Diyos. The more daw tayong nagkakaloob at nagpapagamit sa Kanya, ang Diyos naman, mas higit na nagkakaloob. At tingnan nyo, paano nagkakaloob ang Diyos? Ayon daw sa Kanyang mga kayamanan. Gaano ba kayaman ang Diyos? Pag-aari niya ang lahat. At sabi doon, sa kaluwalhatian kay Kristo Jesus. Magkakaloob ang Diyos dahil naluluwalhati siya at dahil kilala natin ang Panginoong Hesukristo na ating Panginoon at tagapagligtas. Kaya mahalaga yung relasyon sa Kanya. Mahalaga makilala mo ang Diyos na ito at siya ang bahala sa anumang ating pangangailangan kung totoong inuuna natin siya. Sana turuan tayo ng Diyos kahit sa simpleng panalangin ito at makakatulong. May mga pagkakataon, sinusulat natin yun. Ano ba yung ating mga panalangin? Sa ating kalooban, sa ating pamilya, sa ating spiritual na kalagayan sa Diyos, sinusulat natin yun. Alam nyo, habang humahaba yung aking prayer list, napakasarap makita, tsechikan ko ngayon, o tatanggalin ko, salamat Lord sa pagsagot nyo sa pangangailangang ito. Nakikita mo ngayon, kumikilos ang Diyos. Mga kapatid, yun ang masarap na ma-develop yung ating ugnayan sa Diyos. Ano man ang ating pangangailangan. Sana, mas lumalim pa ito ayon sa pagkilos ng Diyos sa buhay natin.